Good morning po. Hi, have a seat. Thank you po. So, kamusta ka naman? Okay naman po. Ikaw pala si Mr. Felix? Yes po. Okay, so last session is nag-visit ka rin dito sa amin. So, glad to see you again. So, Yes. ano na nararamdaman mo pagtapos nung session natin last week? Since na-diagnose ako nun ng binge eating, nalaman ko na ng problema ko sa sarili ko. Kasi wala talaga akong control sa pagkain. Siguro sa ngayon medyo hirap pa akong makapag-adjust, like makapag-bawas ng kain. Kasi feeling ko kasi pag kumakain ako, ayun yung naging comfort ko talaga pagkain ng marami. Diba, kasi may mga thesis kami, tapos may work pa ako at the same time, sabay-sabay. Kaya parang yun na yung nagiging comfort ko hanggang sa dumating na point na siyempre tatawa ng mga kaibigan ko sa akin. Ikaw ba naman kaya mong ubusin 3 pizza box na malalaki? Yung mga large size ng Pizza Hut, diba? Kaya may mali talaga sa akin. Paano ko ba ma-overcome? So, clarify lang natin dun sa thoughts mo. Sa tingin mo ba, may epekto ba dun sa yung naiisip mo, dun sa nararamdaman at ina-action mo? Meron. Kasi sabi ko nga na talaga pag kumakain ng pagkain talaga ng marami, siya yung comfort ko talaga, feeling ko talaga kasi naging better version ako at yeah, siya yung stress reliever ko talaga. Yun yung parang pakiramdam na emosyon ko. Pag na-stress na ako, overrun na ako, balik burnout na sa work. Tapos pagod na rin sa research. Kakain na lang ako ng marami, tapos babalik ako ng work or matutulog na lang ako. Ganun. So, sa tingin mo, nakaka-apekto ba yun sa nararamdaman at naiisip mo? Yeah. Kasi kada may pagkain talaga nag-iiba bigla yung mood ko eh. Nababago siya through time na from limbawa pagod, dinaandaw. Kaya pag nandang pagkain, kakain ako. Kaya ko umubos 3 bag ng malalaki ng Nova tsaka mga Vivat. So, yun sa emotion naman natin, ano yung sa tingin mong nararamdaman mo na nakaka-apekto sa iniisip at sa ginagawa mo? Siguro yun yung part na talaga na pag, pag talagang wala na akong matakbuhan, magawa talaga, ayun na lang, wala na iba iniisip. Like, ibawa, to ng mga ibang kaibigan, kaya nila mapasyal, mag-mall. Ako kaya ko naman, kaya lang, tagang wala food lang talaga nasa isip ko talaga. Nagagabaga ng stress na ako, kain na ako yun lang talaga. So yun, nakakita naman ako ng positibong mong mindset about sa gusto mo talaga ma-prevent yung disorder mo. So, bibigay ako ng mga ilang tips para ma-prevent mo yung, ayan nga, yung na-diagnose ka nga as a binge eating or eating disorder. So, bibigyan kita ng sana isa puso mo at syempre isa gawa mo rin. And sana maka-help yun. Unang-una, syempre, dahil nga sa disorder mo, syempre kung food, di ba, more on junk foods, Yes, ayan. yes. Kaysa junk foods yung kainin mo, i-into mo siya into healthy foods like fruits, vegetable, para di ba, the same time is na-overcome mo na yung eating disorder mo. At the same time is nakakabuti pa yan sa katawan mo to help gain energy at iba pa, diba? And isa pa doon syempre, evaluate mo rin yung sa social media. So, iwasan mo rin yun. Para, di ba, more on kapag sa social media, kapag nag-scroll tayo, ang daming mga food. So, yung mindset mo is parang parang nag-trigger pa to eat food na mas marami. So, siguro maximize mo na lang din. Tapos, educate your friends sa condition mo. Then, para maiwasan din yung judgment. Kung paintindi mo sa kanila yung disorder na meron ka. Then, pag kumakain ka ba, mag-isa ka lang ba? Yes, talagang absolutely. Gusto ko mag-isa lang ako. Like parang, nintay ko pa nga matulog yung magulang ko tsaka kapatid ko para masolo ko isang pagkain lang. Siguro, try to your, yung meron kang makakasama para ma-maintain, may sasaway din sa'yo na maximize mo lang yung food mo. Siguro helpful din yun
sa ganyang condition na meron ka. Then, bibigyan pa kita ng ilan pang mga tips, no, to prevent this kind of disorder. At isa pa dun yung huwag kang gagamit ng mga dietary supplements kasi may mga times na parang may mga effect din yun na parang mas magiging, parang mas tatakaw ka pa. So, yan. And yan, good sleep, physical activities, do mo yan, like exercise, maintain your physical fit, diba? And also, makakatulong din siguro sa mental issue mo is yung i-convert mo yung negative thoughts mo sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Like yung, alam mong, kaysa may isipan mo kumain, is mag-convert siya into exercise na lang, para maiwasan mo na yung, para maging cope mechanism mo is yung food kaysa dun sa exercise. Yes. So, yun, makakatulong din for emotional eating, try your stress management. Tayo naman yung nag-yoga ka, nag-exercise, nag-meditation, and if you feel na parang nati-trigger ka to eat more pa, try to deep breath or hinga ka lang ng malalim para mas maging panatag or kalmado yung nararamdaman. So, yun. And sana, diba, next session natin, good news ulit yung sasabihin mo sa akin. So, ayun, nagets mo naman yung mga sinasabi ko. Opo, ma'am. Gets ko po. Ayun, mga advice natin dito, pwedeng hindi mo siya pakinggan, pwedeng pakinggan mo siya. It's up to you naman kasi it's your decision. For me, help lang kita to para mas ma-improve mo at mas maiwasan mo yung mga bagay na alam naman natin na hindi helpful sa'yo. So, yun. So, ma'am, salamat po. I'll try my best po to overcome this type of disorder po. So, Can do it. And later, susunod na natin, mataas yung parang paniniwala ko na ma-overcome mo yung ganitong situation. So, I'm happy to help you like that. Dyan. So, ayan, may mga katanungan ka pa ba? Or if ever na may mga nararamdaman ka pa or may mga bumabagabag sa'yo, ayan, feel free lang na i-message ako. okay po. Maraming salamat po. Thank you! Sige po.